anak ko nga si Lisa. Karapatan ko malaman yun. Bakit hindi mo tanongin yung sarili mo? Baka sakaling ikaw pa makasagot niyan. Ayokong lalapit kayo dun sa Victor na yon. Pero mabait pa si Mang Victor. Ayokong lalapit kayo sa mga taong hindi nyo kakilala. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Tay. Ever since you came here, puro na lang buhay na Dolores ang inuungkat mo. Tatahimik lang siguro ako. Kapag nalaman ko kung sino totoong tatay ni Lisa. Humingi na lang tayo ng tulong kay Ma'am Victor. Sinong Mang Victor? Victor Guison po. Narinig mo ba yung sinabi ng mga bata? Kilala nila si Victor Guison. O di ibig sabihin, mas maglalapit ang mundo ni Dolores tsaka ni Victor. Mas madali ko nang mahuhututan si Doña Claudia. Pag nagkataon, di ihahain ko na lang yun kay Doña Claudia. Isusubo niya na lang at wala siyang magagawa. Di ba? Pakiuna mo na to i-deliver ha. This is urgent. Okay, sir. Thank you. However, I saw another one. There. I think this is a good option. Okay. But maybe in Zel! agreement. Hi! I didn't know you're here. Ma, hindi mo lang ako kinatok sa office para mo lang naasikaso ko si Zel. I know, it's okay. Actually, paalis na rin ako. I just dropped by to look for accessories for the resort. And your mom here is so accommodating. I didn't have a hard time choosing. So, Tita, I'll just wait next week for the deliveries. I'll have them delivered to you not later than next week. That Okay? is so sweet of you. Thank you so much. You're welcome, Iha. Okay, I have to go. I have another meeting to rush to. Thank you so much, Okay. Tita. I'll see you soon. Mwah. Okay, bye. Bye. Thank you. Thank you. I like her. She's beautiful. She's got class. She's educated. Anal nga lang, but at least she's single. Ma, I know what you're trying to do. Sa ngayon, Ma, ayoko muna iniisip yung makipag-date. Marami akong iniisip na ibang bagay right now. Like what? Like this company. Oh, very good. Lumuwag-luwag na ang paghinga niya, hindi katulad no isang araw. Dok, hanggang kailan ba ako dito? Gusto ko na akong umuwi. Ethel, hindi pa pwede. Pangatlong araw mo lang dito sa ospital. Hindi advisable na hindi mo tapusin ang 7 araw ang antibiotics mo. 7 days? Minus 3 days? 5 days na lang yun, Aling Ethel! Mali! 4 days na lang! Nakakaya ka, Tomtom. Simpleng addition lang, nagkamali ka pa. Dahil ka na to si Elisa. Nang, hindi tayo alis dito sa ospital na to hanggat hindi ka gumagaling. Gusto ko, pag nakita ka ni Itang, galing ka na, maayos ka na. Kaya nga nangako sa akin si Mang Roman na hanapin niya ang Itang ko eh. Di ba, Mang Roman? Oo naman. Puspusan mo ang paghahanap namin sa kanya, Ethel. Asa ka pa. At asa pa akong makikita ko ang itang mo. Baka bangkay na ako pagdating niya. Eh, makita ko lang yung babayarin natin dito sa ospital. Baka ikamatay ko na. Actually, Ethel, wala ka nang dapat alalahanin sa mga gastusin niyo dito sa ospital. Ano pong ibig niyong sabihin, Dok? May nagpadala ng cheque dito sa ospital at binayaran lahat ng mga gastusin sa gamot ni Ethel. Sino po nagpadala nun? Yung kasama mong lalaki no isang araw, si Victor Guison. Talaga po! Ang bait po talaga ni Mang Victor! At tinawagan niya ako kanina at sinabi niya sasagutin niya lahat ng gamot mo sa susunod na araw. Kaya Ethel, huwag ka na mag-alala. Bayad ka na. Tomtom, nahanap mo na ba yung calling card ni Mang Victor? Di pa nga eh. Ang alam kong huling humawak nun si tatay. O, Elisa, anong ginagawa mo dyan? Bakit ang tahimik mo? Naalala ko kasi yung bilin ni Chong eh. Sabi niya kasi, huwag na daw tayo makipagkita kay Mang Victor. Pero ngayon, pupuntahan pa rin natin siya. Last na to. Magpapasalamat lang naman tayo kay Mang Victor dahil tinulungan niya si Aling Ethel eh. Tulungan mo ako. Ito, kulayan mo to para bago dumating sila tatay, makaalis na tayo. Oh, ito. Kuha mo na ako. Nakita ko na ako! Bakit kayo nasa
gamit ni Chang tong calling card ni Ma'am Victor. Baka pinatago lang niya. O ano, handa na ba kayo? Oo. Hinihintay na tayo ni Mang Roman. Sasamahan niya daw tayo kanila Mang Victor. Tara na! O Elisa, Tumtum, bilisan niyo! Musta, Dolores? Long time no see, ah. Alam mo, tagal ko nang hindi ka nakikitang umuwi dito. Yan tuloy. Dami mo ng balitang napapalagpas. Pero okay lang naman ako makipagkwentuhan sa'yo. Yun kung gusto mo lang. Chito, hindi ako interesado. Maghanap ka ng iba mong kausap. Talaga lang, ha? Paano kung sabihin ko sa'yong tungkol to sa anak mo? Tungkol kay Elisa? Anong tungkol kay Elisa? Simple lang naman, Alam mo ba na nagkikita sila ni Victor? Inaalagaan ng kuya ko ngayon ang anak ko. Kaya imposibleng mangyari yon. Sa kinausap ko na rin yung anak ko tungkol sa bagay na yan. Kaya pwede ba huwag ka gumawa ng kwento? Malapit lang pala sa atin yung office ni Victor. Mang Roman, sigurado ho ba kayong ito yung opisina ni Mang Victor? Pwede po ba uling pakitingin yung calling card? Kung ito po ba talaga yung address? Kung pwede magkamali. Ito nga, Ayun, Teka. Ano pa problema? Bakit parang takot na takot kayo sa lugar na to? May masungit po kasing matanda dito Palagi niya po kami sinisigawan. Baka nandun siya ulit sa loob. Awayin na naman tayo. Kayo mag-alala. Akong bahala sa inyo. Hindi kayo mapapano basta nandito ako. Okay? Relax lang kayo. Ayun. Boss! Boss! Ako si P1 Roman Guevara. Nandito po ba si Mr. Victor Guison? Gusto siya makausap ng mga kasama kong bata. Umalis po siya, may pinuntahang meeting. Pwede ba namin malaman kung babalik siya ngayon? Kasi antay na lang po namin siya. Kausapin ko lang po yung sekretary niya. Dito lang po kayo. Sige po. Di ba? Sabi ko sa inyo Walang problema. You know, your mom is such a character, ha? She's really a character talaga. I hope to see her again soon. You know, you seem different today. Bakit? What's with the smile? Ano, ganito kasi yan Ano kasi ako nakilala ng isang bata Sobrang bibo niya. As in, ang gaang-gaang ng loob ko sa kanya. Lalo na nung nalaman ko na iniwan siya ng tatay niya bago siya ipanganak. Parang gusto ko siyang kupkupin, hindi ko maintindihan. Baka naman you just feel sorry for her. I mean, you strike me as a very responsible person. So baka it's hard for you to understand na merong mga tao na kayang takasan ng responsibilidad nila. Even to an innocent child. Siguro nga. Izal, excuse me ha. Yeah, go ahead. Yes, Odette. Kilala ko yung mga yan. Yes, papasukin mo. Pakisabi, pabalik na ako dyan, ha? Okay, bigyan mo ng mga drinks, ha? Okay, salamat. Izel, I'm so sorry, Okay lang ba iwanan ko itong portfolio ko sa'yo para to give you more time, para kung may mga additional order ka pa na, pasensya ka na talagang kailangan bumalik ka ng office. Okay, it's okay. lang? Yes, it's okay. Okay. Go ahead. Salamat. All right. Okay. Thank you. Bye. Okay, bye. Have a good day. Thank you. Sige, pasok na kayo sa loob. Doon niya na lang hintayin si Sir Victor. Okay. Salamat. Tara, mga bata.
Dito nyo na lang hintayin si Sir Victor. He's on his way. Ganda nito. Mga bata, huwag kayong malikot ha. Pag may nabasag kayo, lagot kayo kay Mrs. Guizon. Marakado na kayo sa kanya. Ako nang bahala sa kanila, ma'am. Salamat po. Okay. Ang lambot ng upuan. Ngayon lang ako nakaupo sa ganitong upuan. Ang lambot-lambot. Sa bahay kasi, sirang papag na yung upuan namin. Sarap talagang maging mayaman. Ang lambot lagi ng upuan. Ng sandalan. Oh, pag ako naging artista at yumaman, unang-una kong bibilin to yung ganito, malambot. Kasi parang higaan na siya. Sarap po. Lambot-lambot. Alam nyo, pwede kayong makabili ng ganyan. Balang araw. Kapag mag-aral kayong mabuti. Baka nga makapagpatayo kayo ng ganito eh. Basta unahin nyo ng pag-aaral nyo. Hmm? Oop. Hello, Chief? Hello? Hello? Medyo malabo ho yung signal. Tatawag ho ako sa inyo ulit. Okay. Mga bata, hanap lang ako signal ha. Babalik ako. Sige Saglit po, lang. Ma'am, ako na pong bahala sa kanila. Sarap-sarap talaga umupo dito. Talon-talon pa. Uy, tigilan mo nga yan, Tom-Tom. Mamaya pawisan ka dyan. Mag-amoy maasim ka pa. Sinong maasim? Ikaw! Ako maasim? Ikaw kaya maasim? Hoy, tigilan nyo nga yan! Hoy, tigilan nyo nga yan! Baka pagalitan tayo ng babae kanina. Hoy! Hoy! Ano ba yan? Sabi ko sa inyo, huwag kayong makulit eh. Paano na yan? Oh my God! Anong ginawa ninyo? Sino nagbasag nito? Ha? Sino? Oh my God! My face! Ano nangyari dito? Sino na papasok sa mga batang yan dito, ha? Teka, kilala ko kayo ah. Sinong napapasok sa inyo dito? Oh, ikaw palang tao dito? Oo eh. Naantay ko nga yung mga bata. Alam mo ba nasaan na sila? Baka dumalaw kay Ethel sa ospital. Kawawa naman yan si Ethel, no? Oo nga eh. Hirap pa naman ang buhay ngayon, ospital pa. Nakadalaw ka na ba sa kanya? Oo, kahapon. Pumunta na ako. Tingnan, nakapunta ako kahapon. Nalaman ko tuloy na... Nalaman mo na ano? Dolores, huwag ka sana mabibigla, ha? Sasabihin sana ako sa'yo. Nalaman ko kasi na nagkikita si Victor tsaka si Elise. Paano nangyari yun? Di ba binabantayan mo si Elisa? Oo, binabantayan ko naman. Kaso, may trabaho kasi ako eh. Hindi ko matutukan eh. Diyos ko. Ito na nga yung kinakatakot ko eh. Hindi kaya alam niya na yung tungkol kay Elisa? Hindi kaya alam niya na mag-ama na sila? Palagay ko hindi naman eh. Tatanong niya nga sa akin kung sino yung tatay ni Elisa eh. Siguro wala naman siyang alam. Eh, anong sinabi mo? Wala eh. Pinakausapan ko lang na layuan niya yung mga bata kasi ayoko sila magkaroon ng ugnayan. Salamat, Kuya. Tama yung ginawa mo. Mas mabuting ako na lang yung naapi ni Victor kaysa naman yung anak ko. Sino sa inyo ang nakabasag nitong vase ko? Odette!
Sino sa kanila ang nakabasag ng base ko? Tinino ko na rin yan sila. Walang maamon po. Ako po nakabasag ng base niyo. Pasensya na po kayo. Hindi ko naman po talaga sinasadya. Huwag na po kayo magalit sa kanya. Pagtutulungan na lang po namin mabayaran yung base niyo. Papatawa ka ba, ha? Sobra naman po kayo. Kahit mahirap lang kami, tao rin kami. Huwag niyo naman po kami ngapin. At ano gusto mo? Matuwa pa ako sa inyo, ha? Mga salot kayo? Ano? Mapabata, mapamatanda, puro kayo mga salot? Wala akong panahon sa inyo. Lumayas kayo dito sa tindahan ko. Lumayas kayo! Kailangan dito mga salot, mga perwisyo. Lumayas kayo dito. Perwisyo kayo dito sa business ko. Layas! Huwag niyo sasaktan yung mga bata! And who the hell are you? Siya po ang kasama ng mga batang yan. Paano niyo namang gawang saktan yung mga batang to? Anong ginawa nila sa'yo? Ang mga batang yan, perwisyo dito sa shop ko. Papupulis ko yung mga yan. Lumayas na kayo. Mga bata, umalis na tayo dito. Umalis na tayo dito. Tara. Tara, tara. Yung mga yagit na tao, walang ginawa kundi mag-perwisyo dito sa shop ko. Lumayas na kayo! Layas! Huwag na kayo makabalik-balik dito, ha? Bilisan na natin. Tara. Sige, lumayas na kayo, mga amoy basura kayo! Mamalasin ang negosyo ko sa inyo! Guard, kaya dito. Mga bata, pasensya na. Hindi ko dapat kayo iniwan. May nasaktan ba sa inyo? Sino pinapapasok mo dito? Sino ba nagpapasok? Kaya lang po, isa po namumula po yung braso niya. Nasaktan ka ba, ha? Napilayan ka ba? Bakit nandito pa kayo, ha? Tatayo-tayo pa kayo dyan. Di ba sinabi ko sa inyo? Lumayas na! Lumayas na kayo! Pangilagit kayo! Perwisyo kayo sa buhay ko! Huwag na kayo makabalik-balik, kundi hindi lang yan ang aabutin niyo sa akin! Hindi ka ba marunong kumilatis ng tao? Kung sino-sino pinapapasok mo dito. At ikaw naman, Odette. Alam mo na nga ng gulo na yung mga batang yan dito dati. And you still let them in. Ma'am, actually, ayoko po talaga silang papasukin. Pero sabi kasi ni Sir Victor sa phone na tanggapin ko raw sila kasi kilala niya raw po yung mga batang yun. Kilala ni Victor? Odette? Hi, Ma. Mukhang may pinag-usapan yata kayo. Odette, nasaan yung mga bisita ko? If you're talking about those poor kids, pinalayas ko na sila. Ano? Bakit mo ginawa yun? Iwan niyo muna kami. Alam mo ba kung anong ginawa ng mga bisita mo dito? Nagbasag lang naman sila ng isang mamahaling base. Pero Ma, hindi niyo dapat pinalayas sa mga yun. Bata lang yun. Kahit na. Bakit ba ang lapit-lapit mo sa mga mahihirap na yan? Hindi ka ba natatakot sa kanila? Mga bata pa lang yan, oportunista na sila. They're trained to be that way. Mababait ang mga batang yun, Ma. Sila ang nakapulot at nagsoli ng wallet ko. Kahit na. Hindi ka dapat naglalalapit sa mga yan. Hindi mo ba alam pag-uugali ng mga mahihirap na yan? Pasasakayin ka tapos pagtalikod mo, tatraydorin ka. Tignan mo na lang ang ginawa ng GRO na yun sa'yo. Ma, yan na naman kayo eh. Ikaw-connectan niyo na naman ba yung nakaraan ko sa lahat na nangyari sa akin ngayon? Masisisi mo ba ako? Minsan ka nang naloko ng isang mahirap. Ayoko nang maulit sa'yo yon. Kaya layuan mo na yung mga yakit na yan. And you better listen to me, Victor. It's for your own good. O, kain na. Nakahain na. Oh, halika na, Dolores. Kumain tayo. Mauna na kayo, kuya. Sasabihan ko na lang si Elisa. Mauna na akong kumain, ha? Baka mamaya tumirik pa yung mata ko sa kakaintay dun sa mga yon. Sige na, kumain na tayo. Sige na. Dadating din yun. Sige na, umupo ka na dito. Sige na. Ay, Nak! O, ayan na pala eh.
saan galing? Anak, anong tinatago mo dyan sa likod mo? Wala po, Nay. Tingnan niya. Nak, ano nangyari? Bakit puro pasaka? Tingnan nga. Saan mo nakuha to? Ano nangyari? Ay nako, baka napaaway na naman yung mga yan. Nak, huwag kang magsisinungaling sa akin. Ano nangyari dyan? Inaway po kasi kami ng nanay ni Mang Victor eh. Victor? Sinong Victor? Victor Guison po. Yung may-ari po ng wallet na si Nolino. Kabasag kasi itong si Tom-Tom. Nagalit tuloy ng husto yung matanda. Dolores! Dali. Saan ka pupunta? Nang, alam mo, ang sama-sama nung nanay ni Mang Victor. Pinagtabuhan niya pa naman kami doon sa shop niya. Umanda talaga siya sa akin. Pagdating dito ni Itang, isusumbong ko talaga siya. Asa ka pa. Hindi na tayo babalikan ng itang mo. Hindi na natin siya makikita kahit kailan. Huwag niyo naman pong sabihin yan. Babalikan din po tayo ni Itang. Alam ko po, nawawalan po kayo ng pag-asa. Pero kapit lang po. Alam ko po, may awa po si Lord. Isang araw, makikita na rin natin si Itang. Dolores! Dolores! Sandali, saan ka pa pupunta? Sumusobra na kasi yung matandang yan eh. Pumayag na nga ako dati, api-apihin ako. Ngayon naman yung anak ko. O anong gagawin mo? Susugurin mo si Doña Claudia? Oo! Ipapakita ko sa iyo kung ano nararapat sa katulad niya walang puso. Ding, alam ko na kung nasan yung tatay mo. Sabi ko sa inyo eh, makikita din natin si Itang. Mabubuo na po yung pamilya natin. Ma'am Claudia, may naghahanap po sa inyo. Magandang gabi, Doña Claudia. Kung ako sasabihin ko yung totoo, sasabihin ko na magkama si Victor at Elisa. Elisa? 1,000,000, Doña Claudia. Bibigyan ko kayo ng 2 araw na palugit. Ihanda niyo ang cheque ko kung ayaw niyong mayanig ang buhay niyong dalawang mag-ina. Dolores, Dolores, alam ko ikaw yan.